Kaya, ito ang dahilan kung bakit longing ng puso ng Diyos, ng tao yan. Yung magugulat sila, yung pala sikreto. Kasi when God created us, He created us to be intimate with Him. Then God said, let us make man in our image, in our likeness. And let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over livestock, over all the earth, and all the creatures that move along the ground. Ang sabi ng Lord, pansinin niyo mga aso, mga hayop, they can never enjoy the intimacy that we can have with God. Because we are created in the image of God. Grabe yun. At ito pa, last. Kaya yung intimacy, kaya yung primary at core, it leads us to eternity. Tingnan nyo ha. Now this is eternal life, that we may know you, the only true God, in Jesus Christ, whom you have sent. Isipan nyo mabuti. Bakit yung eternal life? Sabi niya, this is eternity. Alam, eternal life has nothing to do with time. Inisip natin agad, maaba yun. Hindi mo, yung eternity is the quality of life. Sample ha? Sample ha? Melay, matagal na kayo kasama ni Albert. Mga ilang taon na? 12 years na. 12 years na. Naalala ko yung mga unang tagpo ninyo. Yeah? Nung bago pa lang kayo magkakilala. Yung kayo pala magkairong. Hindi pa kayo kinakasal. Naalala niyo yung mga tagpo na yun? Naalala niyo? Yung mga panahon na susunduin mo si Melay. Melay, sunduin kita ha. Hindi. Nasusunduin. Pagsundo na ganyan. Iyahatid sa bahay. Magkikwentuhan niya, walang tigil. Na parang wala silang pakialam sa panahon. Tama? Ngayon, nung pagdating sa bahay, mag-aalas 12 na nahating gabi, sabi ni Albert, uwi na ako. Ako po eh. Ayaw pa uwi. Kung pwede na, huwag ka na umuwi. Di ba yung oras, hindi sapat sa enjoyment nyo? Kasi yung word na salitang no doon, ibig sabihin, experientially knowing. Ibig sabihin yun ay intimacy. Nagkakaintindihan tayo. Tapos yan yung same word na ginamit, and Cain have known his wife Eve, and him conceived Cain. Ibig sabihin, di ba, intimate lang yung word na yun, ha? Sa sobrang closeness nila, nagkaroon ng anak, si Cain. Ngayon, ganun din, sabi, ayoko po, agaw po eh. Di ba? Pag-aalas 2 na, siyempre, uwi na yan. Sige, uwi ka na. Malungkot siya. Tawag ka. Pagdating mo. Nakakawag pa yan. Tapos walang TV pag-usapan natin yung telepono. Dumikit na sa tenga. Hindi yan. Ako yung sabihin. Tapos, pag sa makatanungan, pag-gising sa umaga, susunduin na naman yan. Bakit ganun? Kasi parang yung oras, hindi sapat doon sa joy ng pagsasama ng dalawa na magkairog. Tama? Yun ang ibig sabihin ng intimacy at eternal life. Kasi sabi ng Diyos, hindi sapat, pag nakilala mo na ako at makita na tayo ng mukhaan, nako, hindi kasya ang oras. Eh sabi mo, bakit nung magkasama na, gusto na maghiwalay? Kasi nga, imperfect people tayo eh. Eto, perfect God. Tayo, God will perfect us. Two perfect individuals being together, time would not be enough. Yun ang pagiging intimate with the Lord. Yun ang eternity na hindi maintindihan ng tao. Kasi isipin nyo, kung may eternal life ka, hindi ka mamamatay, pero yung buhay mo, kapareho ng buhay mo ngayon. Gusto mo? Puro problema, puro pagsubok. Gusto mo? Obviously, ayaw mo. Kaya nga, if you are not enjoying God today, now, in your life, hindi mo gugustuhin ang langit. Hindi mo gugustuhin ang langit kasi hindi ka nag-i-enjoy eh. Kaya nga minsan excited tayo makakita na ng langit kasi we enjoy God so much today, hindi na sapat. In this imperfect world, time is not enough to enjoy God. It requires eternity. Naintindihan niya? Kaya pursue intimacy with the Lord. Now, gusto ko mag-end sa isang kanta. Kasi itong kanta na to, somehow, naintindihan ko yung parang tuwa ako sa Panginoon Diyos na kung hindi dahil sa kanyang, yung kanyang reality sa pang-araw-araw, I would not survive. Naalala ko, para maintindihan kami nito kanina, nandun ako sa Dumaguete. Malayo ako sa pamilya ko. Nahiwalay ako, alam niyo bang nakulong ako ng 2 months sa isang lugar, at doon sa kulungan na yun, dadalhin lang yung pagkain ko. Hindi ako makalabas. Hindi ako pwede makipag-usap kahit kanina.
Papasyal lang yung asawa ko at saka yung anak ko. Weekend. Pero siya, araw-araw pupunta sa kwarto ko. Kasi allowed siya. Ito yung magkakahiwalay kami, parang, naluluwa ka na lang kasi siyempre, di ba, parang nakakulong. Ngayon, dinala ako bigla sa Dumaguete. Tapos, nandun sa gilid na yun, parang tinatanong sa Diyos. Ito, para makita niyo yung senaryo Ito yung bahay, 500 meters, half kilometer, puro tubuhan, bago kalye. Hindi makikita yung kalye, tubo, puro tubo. Sa kanan mo, asin. Anuhan ng asin. Sa likod mo, mga, pispa ng bangos. Sa kaliwa mo, kambing. Para sasabi niya, buti niya. Ano gano'n na sasabi? Yun ang pinaglagyan sa'yo para kang in-exile. In-exile. Lalakad ako ngayon sa tabi ng dagat, kitang-kita mo yung mga matatalas na koras, mababaw lang matatalas. Nandun ako sa gilid, sabi ko, Panginoon Diyos, why did you do this to me? What have I done? Tatalo na ako, ayoko na. Bigla ba namang nangusap ang Diyos? Sabi niya, if in the day of adversity you give up, your strength is so small. At sinasabi niya, ibig sabihin, you are not worthy to speak about me to those people who are needing my encouragement on a daily basis. Sabi ko, Lord, patawarin niyo ako, balik ako, akit ako ng bundok, 1 oras ang nilalakad ko. Pray ako, 4 na oras, hindi ko mamamalayan. Babalik ulit ako. Tapos, magtutulog ako babalik naman ako sa hapon, 4:00, lalakad na naman ako. Di yung nakakita sa akin, nag-aalaga ng kambing. Sabi niya, wag ho kayong lakad dito. Saan ba kayo pumupunta? Doon sa bundok, nagpe-pray ako. Sabi niya, naku, mapapatay kayo dito, maraming galit sa inyo dito. Sabi, bakit naman sila galit sa akin? Kasi gwapo kayo Kasi naiiba kayo, hindi kayo taga rito, dayuhan kayo. Di sumama ka, samahan mo ako. Sumama, na-born again. Habang nakikipag-usap ako sa panalangin, sabi niya, bakit ganyan kayo manalangin? 4 na oras na hindi kayo natitinan. Sabi niya, para kayong kausap ng Diyos. Sabi niya, kausap mo talaga ang Diyos. Nag-uusap kami. Sabi niya, turo mo naman sa akin. Nakakilala sa Panginoon. Nagdala ng kaibigan. Hanggang sa, bago ko umalis, halos 20 na 30 na yung sumasama sa akin. Nananalangin sa bundok. Di ba, na-born again sila lahat? Amen. Kasi itong nakakatuwa. Doon ko lang naintindihan, eto pala, ang kailangan ko lang ni Diyos. Hindi ko ano-ano. Biro niyo nakakuha ko ng SIM card, ng smartphone, bawal yung phone kong Globe. Kasi bawal ako makipag-usap daw sa telepono. Nakapunta ko SIM card, yun ang kinabit ko. Bigla ba namang naglagay ng 10 peso per call? PLDT to smart. Di nakakatawag yung asawa ko, anak ko, nakakausap ko sila ng walang sawa. Bakit? Ang Diyos ang nagbukas ng pinto. Ngayon, sa tuwing naaalala mo yung mga pagkakataon na yun, at minsan nababalot ako ng kabisihan sa buhay, pinapaalala sa akin ng Diyos, anak, ang una sa akin ay tayong dalawa. Hindi yung ginagawa mo. Para yan sa mag-asawa. Linis ka ng linis ang bahay, hanggang sa kaaway mo rin asawa mo. Ano ka ba? Tulo rito! Linis ako ng linis! Samantalang, yung linis, ginagawa mo para sa asawa mo, tama mali. Pero pag nagdumi siya, gandagan ka. Tama? Parang ganun nangyari sa atin, minsan sa ugnayan sa Diyos. Na sobrang tayong abala sa bagay ng Diyos. Ngayon, pati sa Diyos, nagagalit na tayo. Pag nai-istorbo, yung ating mga ginagawa. Kaya niremind ako ng Diyos, kaya itong kanta na to, lagi ko nandito sa aking iPad para lagi ko naaalala. Ito yun. There he was just waiting in our old familiar place. An empty spot beside him where once I used to wait. To be filled with strength and wisdom for the battles of the day. I would have passed him by again if I didn't hear him say, I miss my time with you. Those moments together, I need to be with you each day. And it hurts me when you say you're too busy trying to serve me. But how can you serve me when your spirit's empty? There's a longing in my heart, wanting more than just a part of you. It's true.
Parang si Lord pa ho yung kumakanta. Hindi pa tapos ho, sabi. Parang sinasabi ng Lord, hindi ka na nagpre-pray, hindi ka na rito. I miss my time with you. Kahit gusto mo ako paglikuran, empty ka naman. I am your fulfillment. I am your fulfillment. I am your satisfaction. Hindi ka rito. Tapos alam niya, what do I have to offer? How can I truly care? My efforts have no meaning when your presence isn't there. But you will provide the power if I take time to pray. I'll stay right here beside him, and you will never have to say, I miss my time with you. Those moments together, I need to be with you each day. And it hurts me when you say,